discipline in love. Okay? Okay. Okay, partner, when you're broken, you will give up your rights. You know, pag broken ka, and then you will give up your rights. Wala ka ng right, wala ka ng karapatan. Kasi ikaw ay broken. You may believe you deserve a peaceful, quiet evening. Pero hindi yan maramdaman sa pastoral house. Malabo yan. Ano kasi rin, sama kami sa ano eh. Yung mga 90s eh. Hanggang madaling araw prayer meeting eh. Okay? The husband may feel that he has a right to have his will every evening at the same time or to be obeyed without question, even when his command are foolish. Sobra, no? Kasi rights ito, akong ama ng tahanan ito. Meron karapatan, i-demand, lahat ang gusto ko. Kailangan, sakto yung init ng kape. Sabi ko, pag lumapit ng konti, hindi pwede. Kailangan, may temperature pa yung kape kita. Kasi, we demands our rights, di ba? Pero maraming ba rin yung mga tao doon? Pero wala sa coordination. Wala sa mga tatay yung mga taga-coordination. Sino ba yun? Wala, right? Ito mga wife naman. A wife may feel that it is her right to be loved and cherished or to have freedom to schedule her own life. Even sa karapatan. Meron siyang schedule. All this right reduce conflict in Christian homes. Okay? So we must remember that as servant, we possess no right. Nakuha natin ito, muna-muna. Diba? Yung leader and his servanthood, nakuha natin ito. Ang sabi servant, what? Slave. Okay? Amen. All this right, so we must remember that a servant will possess no right. In brokenness, yield your right to God and learn to live peacefully, even when those rights are not met. Okay? Hindi ba sa kaluso ng asawa mo? Amen? Sabi mo, sweet ka magtalikod ko. Kasama natin rani. Pero hindi mo hard pa sa sumusunod din. Hindi sa kanya mo siya sa amin na lumabas. Ano ubus mo na? Isa pa. Ito pa isa pa. Tinakampon lang. Para siya lang sa Mr. Premier. Nalagay isang bulsa. Yung talaba. Bakit hindi na nakawali yung parang talaba? Hindi siya kumakain. Nahiya sa restless na ako na rin. Ginagawa nalagay nyo sa mga kapwa nyo. Wala naman sa organisasyon. Brokenness and brokenness and leadership. Okay. Yan, brokenness and leadership. Hindi na nga natin lahat. Paano hindi lang pindot ang pindot? Yan. Okay, brokenness also greatly affect your leadership. Oh, mga leaders, mga workers. Okay, it enables you to receive criticism without becoming defensive. Okay, kaya ngayon, di ba, expository. Okay, meron tayong constructive criticism. Oh, ikaw. Ganun po naman na constructive, yun dahil naman destructive eh. Sabi, kapag broken leader, hindi na willing, kasi mga leader na ayaw ng pinakorek, ayaw ng tinatama, ayaw na nasasaktan, no open. Amen. Sabi ito, brokenness also greatly affect your leadership. It enables you to receive. Enables you, giving you the ability to receive criticism without being defensive. Hindi pa nga tapos eh. Nakadepensa na agad eh. Meron ka akong nalang, di masyadong ano, ay ito na naman. Ito na, tagkatago na. Criticism na naman ako nito. Naman kami sa mga criticism nga tayo natututo yung tayo din nagagamit ng Panginoon. Okay, leadership often provokes criticism simply because no leader can please everyone.
provoke criticism. Makikriticize at makikriticize ka whether you like it or not. Kasi you cannot please everyone. At kung meron kang 10 tao, 10 klaseng ugali. Minsan nga experience namin ni Brother Alex. Ewan ko bakit yung nangyari sa akin. May sumakay sa H1 na ng H1. Abu Dhabi, wala na H1 na yun. May sumakay sa likod. Sinarado niya gano'n, hindi pa rin tingin sa harap. Uga-uga, tumatakbo. Uga-uga, yung sa likod niya. Tapos nagpula, dito ako. Bumaba ako, sinado ka dito. Malabog pala yung lamahila. Nalak na hindi makapasok. Naku, may dumadaan mga kotse. Iba, nag-offer ng tulong. Huwag ka nahirap yun. Parang nagalit ka galit. Parang may nandura ka. Iba yung mga klase ng ugali ng tao, di ba? So, sino mag-address sila? Ikaw talaga mag-address. Ganun sa rin yun. You cannot please everyone. Sigurado mo yun, di ba ugali ng tao? So, makakagod ko tila, may nandura, may mag-offer ng tulong. Ang importante dito sa alam mo kung tinuguro mo sa Panginoon. Okay? How do you respond when someone challenge you? Challenge ka, mga pastor. Amen? Pinas to the leaders ko, challenge ka. Bilang pastor, bilang leaders, bilang ministry leader, isang ministry, challenge ka. How do you respond? Paano ka mag-respond? Agree to, an unbroken leader become harsh. Amen? And defensive. And often uses his power to silence the opposition. Yan ang pastor na yun. Amen? Hoy, nakalpatan dito. Ako pastor dito. Ano mo sa iyo ka? Ano ba pwede? Amen? Ayaw mo rito, balikan to. Alis ka. Alis ka. Yan ang mga challenge. Ang reaction niya, yung mga unbroken leader is harsh. Very harsh na talaga. They will use their power. Amen? Para ma-stop kayo yung mga opposition sa buhay niya. Eh, mga opposition to. May padakay ng church. A broken leader will carefully listen. Amen? Ito yung broken leader. Will carefully listen and closely examine the issue before responding. Tama yung sinasabi niya. May sabay ko sa Proverbs. Yung sinabi ko din. A person who accepts correction is wise. A wise person are those who are willing to accept correction. They will add it to their wisdom. Ilalagdag nila ito. Parulungan nila. Pero hindi na gawin yung mga broken leader. Ang broken leader, they listen carefully, closely examine the issue corresponding. In the face of legitimate criticism, okay, he will become secure enough to change and even to take his critic. In face of legitimate criticism, legitimate, totoo, okay? Sabi niya, he will be secure enough to change. Kaya niya magbago. May itala, no? Ano, Pastor Jun? Wala mo, hindi gagawin sa iba mo eh. Hindi mo. Yung sabihin, kapag kami pinukorek sa'yo, bilang leader ka, amen, at legitimate naman, totoo naman, sabi niya, a broken leader is secure talaga sa change, mabago. Amen, hindi maninindigan niya. Maninindigan siya na, di! Kung mali! Magtanong ka pa sa akin. Bakit ako pa dito? Ganun ang panlaban palagi ng mga broken leader position. Di ba kasi actually, because of that insecure sila eh. Tingin nila kapag hindi na ginagawa yung authority nila, wala na sila. Bilang ang tanging weapons meron sa position. Okay? When criticism is unjustified, ito naman, unjustified, kanina, legitimate. Secure siya, bilis ang bago. Kasi legitimate, tama na yung tinasabi. Pero paano kung dito totoo, unjustified? He will continue on his course while still expressing love to the concerned person. Ano sabihin, hindi naman totoo sinasabi sa'yo. Against you, hindi ko lang. And you still love that person who criticizes you. Mahal mo pa rin sila.
into a mga broken leader. Marami yan sa congregation. Amen! Mga broken leader. Okay? Kasi a broken leader does not think too highly of himself. Does not think too highly of himself. Although as leader, he may be extremely capable. His brokenness keeps him dependent on God. He recognizes that he needs both God and other people to help him be an effective leader. Amen? He doesn't think too highly of himself. Parang siyang dalawa lang ni Lord. Amen? Tapos, this is what the Lord says. Tapos na. Eh, sino na nagsabi? Baka gawin mo. Kung pumunta ka, tutulungan mo si Lord. The Lord spoke to me. Hindi siya namin, nangungusap ka, I believe God still speaking today. His word to other people. Pero iba naman kasi yung manipulating. The Lord told me, na gawin ninyo, kaya hindi naman. Eh sabi nga ni Lord, magagawa ko na sumunod. Otherwise, hindi mo alam kung sunod na o hindi. Diba? Susunod ka na lang. So, hindi natin mag-respect kung sino talaga ito. Oo, hindi. Pero minsan, ginagamit itong mga ganitong klase. Ito naman, bilang mga followers, wala akong magagawa. Hindi, si Lord nga eh. Hindi ka na huwag pa kay Lord. Pag ginamit niya yung pangalan ng Lord, kaya may na tayo. Wala tayo magagawa no. Okay? So, the broken leader is not think highly of himself. So, he recognizes that he is both God and other people will help him be an effective leader. So, you have to admit, wala tayo magagawa. Of course, tama na sa kaya for sake of my mind, our power, but by the Spirit of the Lord. Yung sa John chapter 15, sabi doon, apart from me, we can do anything sabi Jesus Christ. Totoo yun. But also, God uses other people in order for us to fulfill His calling. Kapag kayo yung magagawa kami sa ang ministry ko, kung wala kayo. Just yung mga pinangalan ko dito, yung year na yan. Nakakapagpapagpipito sila sa church, walang tao, walang mag-isa. Ang hirap na, no?